Naisip mo ba minsan na pagdating mo ng 60 years old, pwedeng wala ka ng sweldo, wala ng bonus na inaasahan, at wala ng performance incentive? Ang pumapasok na lang every month sa bank account mo ay yung SSS pension mo. Tapos isang umaga, nag-grocery ka, then na-realize mo na yung dating 2,000 piso mo ay ngayon ay parang isang supot na lang ng grocery. Tapos pag uwi mo ay kailangan mo pa ng maintenance sa gamot mo at minsan may biglaan pang laboratory request. Ang masakit pa, ay tatawag yung anak mo na kailangan ng tulong panggastos sa apo mo. Ngayon, tanong ko sa'yo, sapat ba talaga ang SSS pension para sa klase ng retirement na gusto mo? Kung nasa 40s ka na ngayon, employed at may stable income at medyo komportable ka sa buhay mo, ito na ang stage na hindi pwedeng sabihin mo na bahala na lang. Hindi ito ang panahon ng trial and error. Every financial decision mo from this point forward ay may direct impact sa quality of life mo kapag tumigil ang sweldo mo. Ang problema, marami sa atin ang may silent assumption na okay na ang SSS para sa retirement. After all, mandatory naman tayo naguhulog for decades. Pero ang hindi natin madalas ginagawa ay i-compute kung magkano ba talaga ang lalabas at kung sapat ba talaga yun para sa real life expenses mo pagdating ng retirement age mo. Unahin na natin ang reality ng inflation. Kada taon ay tumataas ang presyo ng mga pagkain, kuryente, tubig, gamot at serbisyo. At kahit sabihin mo na ang inflation rate ay nasa 3 to 5% lang per year sa loob ng 20 years, malaki na ang kayang ibawas yan sa buying power ng pera mo. Tapos ang pension na matatanggap mo ay fixed amount lang at hindi ito sumasabay sa totoong pagtaas ng cost of living sa Pilipinas. At ang 20,000 pesos mo ngayon ay malaki na ang nabawas sa value pagdating ng retirement age mo. At kung inaasahan mo na ang pension mo ay nasa 8,000 to 10,000 pesos per month, then kailangan mong tanungin ang sarili mo kung kaya ba nitong tustusan ang mga grocery mo, utilities, medical needs, at emergency fund mo. Hindi ito pananakot, pero isang simpleng math na madalas nating iniiwasan. Next ay pag-usapan naman natin ang tinatawag na retirement gap. Ito ang difference between sa monthly income na kailangan mo para mabuhay ng maayos at yung actual na papasok na pera sa bank account mo kapag retired ka na. Maraming middle class professionals ang nasanay sa lifestyle na may steady na sweldo. May kotse sila, may HMO, at may occasional travel abroad kapag bored na sa trabaho. Kaso pagdating ng retirement, biglang mawawala ang malaking bahagi ng income mo pero hindi agad mawawala yung lifestyle expectations mo. Ang resulta, kailangan mong mag-adjust pababa. At ang masakit pa dito, hindi lang financial impact kundi may emotional impact din. Iba ang klase ng stress kapag pakiramdam mo na pabigat ka na o limitado na lang ang galaw mo dahil konti na lang ang pera mo. Isa pang dapat nating isipin ay yung longevity risk. Mas humahaba ang buhay ng mga tao ngayon kumpara noon. Kung magre-retire ka ng 60 at mabubuhay ka hanggang 85, ibig sabihin may 25 years kang walang active income. 25 years na kailangan mong pondohan ng pagkain mo, tirahan, gamot at daily expenses. At isipin mo, sa loob ng 25 years, ilang beses tataas ang presyo ng mga bilihin. Ilang medical situation ang posibleng mangyari sa'yo. Hindi natin kontrolado ang health natin pagdating ng 70 o 80. At kadalasan, doon pa mas lumalaki ang mga gastusin natin. Kaya kung iisa lang ang source of income mo at yun ay ang pension mo, exposed ka na kagad sa malaking risk. Ang isa pang malaking bagay na bihira natin pag-usapan ay ang emotional impact ng pagiging financially dependent lalo na sa kamag-anak o sa mga anak. Bilang magulang at professional, buong buhay natin ay nagsikap tayo para maging provider. Hindi madaling tanggapin ang idea na balang araw ay aasa na lang tayo sa allowance na bibigay sa atin ng ating mga anak. Kahit sabihin pa nila na okay lang yun, minsan ay magdadalawang isip kang gumastos para sa sarili mo dahil ayaw mo maging burden. Ang retirement ay dapat season of freedom, hindi season ng paghingi ng tulong. Kaya habang may active income ka pa, ito na ang panahon para siguraduhin natin na hindi natin ilalagay ang future self mo sa ganitong sitwasyon. Dito papasok ang konsepto ng multiple streams of income. Kung buong karir mo ay iisa lang ang source of income mo, which is yung sweldo mo, exposed ka na kagad sa malaking risk. Ang financially resilient na tao ay hindi umaasa sa isang source of income lang. Hindi ibig sabihin naman na kailangan mo maging aggressive entrepreneur o maging high-risk investor. Ang ibig sabihin ko lang ay kailangan mo mag-build ng mga supplemental income habang malakas ka pa at kumikita ka pa. Isa sa mga pwede mong simulan ay ang Pag-ibig MP2. Para sa maraming employed professionals, ito ang low-stress way para magtabi ng pera na may potential na magbigay ng mas mataas na returns kaysa sa mga regular savings account. Hindi ito get-rich-quick scheme, pero ito ay structured, government-backed at madaling i-maintain. Kaya kung nasa 40s ka na, pwede mong gamitin ang MP2 bilang capital preservation and growth tool. Halimbawa, mag-allocate ka ng fixed amount monthly galing sa sweldo mo na dapat hindi mo ito gagalawin for 5 years. Sa paglipas ng panahon, makakabuo ka ng lump sum na pwede mong i-roll over o gamitin bilang supplemental retirement fund. Ang advantage nito ay simplicity at hindi mo ito kailangan bantayan araw-araw.
Sunod naman natin ang dividend investing. Para sa mga employed professionals na may mahaba pang time horizon bago pa sila mag-retire, ang dividend stocks ay pwede maging second pension nila. Ang konsepto nito ay simple lang. Bibili ka ng mga shares ng mga established company na nagbibigay ng mga dividends. Habang nagtatrabaho ka, ay pwede mong i-reinvest ang dividends na yan para mas dumami pa ang shares mo sa company na yon. At pagdating ng retirement, pwede mong kunin yung dividends na binibigay ng mga company na yon as additional monthly income. Siyempre, hindi mawawala ang risk sa stock market, kaya mahalaga ang diversification at long-term mindset. Ito ang strategy ng pasensya at consistency. At sa loob ng 10 to 15 years ng reinvested dividends, pwedeng mag-compound ito at maging meaningful cash flow para sa retirement mo. Ang isa pang pwede mong gawin ay magkaroon ng side business. Hindi ko naman ibig sabihin na kailangan mong mag-resign sa trabaho o mag full-time sa negosyo. Pwedeng kahit simpleng consulting lang, digital services, dropshipping, rental income, o maliit na online business basta manageable. Ang objective ay magkaroon ng kahit isa pang stream of income na hindi directly tied sa trabaho mo. Dahil kung sakaling may mangyari sa trabaho mo before retirement, at least may fallback ka. At kahit pagdating ng retirement ay pwede mo pa rin i-maintain ang small business na yon as long na kaya mo pa. So tapos na tayo sa mga additional sources of income. Ngayon pag-uusapan naman natin ang systematic monthly allocation strategy. Maraming professionals ang mataas ang income, pero wala pa rin na itatabi dahil walang plano. Ang suggestion ko, isang simpleng framework. Unahin ang emergency fund kung kulang pa. Pangalawa, mag-set ng fixed percentage ng income mo for retirement investments bago ka pa gumastos para sa mga needs mo. Kahit 10 to 20% lang depende sa capacity mo. Ang mahalaga ay consistent ka. At wag mo na rin hintayin na magkaroon ka ng extra dahil kadalasan wala naman talagang natitirang extra. Then pangatlo, i-automate mo kung kaya para hindi mo na pag-iisipan buwan-buwan kung magtatabi ka ba o hindi. Mahalaga maintindihan mo na ang goal natin ay hindi luxury retirement. Ang goal natin ay dignified retirement. Yung tipong kaya mo mag-grocery nang hindi nanghihingi sa anak mo, yung kaya mo magpa-check up nang hindi nag-iisip kung may pambayad ka ba, yung kaya mo magregalo sa apo mo nang hindi ka kinakabahan kung zero balance na yung bank account mo. Hindi ito tungkol sa pagiging milyonaryo. Ito ay tungkol sa financial independence at peace of mind. At ang foundation nito, hindi lang ang SSS pension mo. So balikan natin ang unang senaryo. 60 years old ka na, pero this time, iba ang kwento. May SSS pension ka na pumapasok monthly. May MP2 ka na nag-mature at na-roll over mo strategically. May dividend portfolio ka na nagbibigay ng additional cash flow. May maliit kang side income na optional mo lang ginagawa dahil gusto mo, hindi dahil sa kailangan mo. Iba ang pakiramdam ng ganitong setup. May control ka, may choices ka, hindi ka nakadepende sa isang source. Sa huli, ang tanong ay hindi kung may SSS ka ba o wala. Ang tanong ay sapat ba ito para sa future na gusto mo? Kung honest ka sa sarili mo, alam mo na ang sagot. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung nasa 40s ka pa lang o early 50s, may oras pa. Ang kailangan mo lang ay malinaw na plano at consistent na execution. Hindi madali ang pag-build ng retirement fund, pero ito ang isa sa pinakamahalagang proyekto ng buhay mo dahil darating ang panahon na ang future self mo ang makikinabang sa mga desisyon na ginagawa mo ngayon. At sana pagdating ng araw na yon, mapapasabi ka sa sarili mo na buti na lang hindi ako umasa sa isang plano lang. Buti na lang nag-isip ako ng mas maaga. At kung may isang takeaway ka dito, ito yon. Treat SSS as foundation, not a destination. Build around it. Protect your dignity, secure your options. Habang may sweldo ka pa, gamitin mo yon bilang tool para palakasin ang future mo. Dahil ang retirement hindi dapat survival mode. Dapat ito ay season ng stability, respect at peace of mind. Your choice starts now. Ikaw ba? Patuloy ka pa rin ba sa paghulog sa SSS mo? Type mo naman sa comment section below. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe for more Pinoy-friendly tips. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.